Oh, guys, kulang tayo ng strings. Kung napansin nyo, wala tayong string. Kakaputol lang. Kabago-bago pa naman ito. By the way, ako si Arum, guys. Gusto ko lang ipakilala sa inyo itong budgetarian nating gitara na si Leslie. Leslie kasi it's a Les Paul copy, so I'll call her Leslie. By the way, I just want to start with specification of the guitar. By the way, it is a mahogany na neck and body on with a maple top. And yun, isa sa mga nagustuhan ko rin dito is yung fingerboard niya is rosewood. Hindi lang ako sure kung anong klaseng rosewood ito. But most probably mga engineered rosewood na kasi nga budgetarian guitar lang naman to. So it comes also with 2 humbuckers na hindi ko alam kung anong branch yan. Usually kasi pag FE phone, Les Paul, naka-Alnico yan eh. Medyo smooth na rin yung playability mo sa fingerboard. And then yung neck, little bit round neck, alam niyo naman ang Les Paul. Then it comes with, of course, the classic look of your volume and tone knobs. Classic look of the switch. 3-way switch yan. And then yung machine heads is die-cast chrome as well as the nuts and the bridge and the saddle. And yeah, it has 2-way truss rod. You can access it from here. And ano pa ba? Naka-trapezoid inlays na rin yan. And naka-nickel frets, not bad. Not sure sa strings na which is I'm gonna replace actually. I'm gonna restring this guitar and I ordered this from Amazon. Supposedly OptiWeb na Elixir sana yung ordering ko. Kaya lang masyadong mahal dahil nga vegetarian tayo, no? So I end up with this from the Dario. Of course, number 1 pa rin naman siguro ang the Dario. Kaya lang yung OptiWeb kasi from Elixir's coated yon, which is I think sa tingin ko mas madaling mag-practice ng mga licks doon since I'm trying to improve myself sa guitar. I'm not a beginner sa guitar. I know how to play chords, strums or rhythms, some super pretty basic leads. Maybe nasa intermediate level ako. But just recently I wanted to, improve myself on guitars. And somehow maybe ang goal ko is makapag-shred. Napakalayo ko pa. So, as of now, nasa chromatic pa lang tayo. Andun pa lang yung level ko sa practice, sa exercises. Wala pa tayo dun sa ang hirap pa ng mga hammer and pull-up. Napakarami ko pang pwedeng matutunan sa gitara. So yeah, ano pa bang okay sa gitara nito? This is just like around 60 real, 60 to 65. The brand is SX from, I don't know, maybe Asia. Hindi ko alam kung anong origin country nito, maybe Indonesia or Taiwan or China. But yeah, I think this is made in China. Yeah, it says that it is made in China at the back. Okay. So, yung nut niya pala, syempre expect nyo na hindi yan bone nut. I think most probably synthetic lang ito. But it's not bad at all. And siguro yung intonation lang ang kailangan kong rito iayos. Unfortunately, we didn't have enough time to send this guitar to the luthier. Magaling din yung luthier namin dyan sa Oman. Siya nag-setup ng bass guitar ko actually. So yung action niya medyo mataas pa to, I believe. Lalo na kung gusto mo mag-shred, mag-aral ng mga sweep picking, ganun. So, medyo mataas pa to sa akin. Pero, I'll try also kung paano i-fix yung mga problem ng guitars. So, upgradable din yung nut. Pwede mo palitan yan ng bone or ebony or whatsoever. Of course, yung machine heads para maganda yung locking system mo. Ano pa bang upgradable dito? Pickups, maybe in the future na lang. Tumutunog naman siya. Yung tinugtog ko kanina is one of my goals din kung bakit ako nag-decide mag-gitara. Gusto kong mabuo yung guitar version na yon from Planet Shakers, yung Prophesy. Yung puro gitara lang. Sa mga naka-Les Paul copy nga pala dyan, kung meron dyan, you can also share your experience to us, no? Kung anong brand yan and how do you feel.
What's your experience totally? And yeah, I'll just restring this guy, and I also got just a pretty basic, ang tawag dito? Winder na it comes with a cutter and puller na rin. So ito lang talaga ang kailangan ko, basically winder, cutter. Itong puller naman kasi pang acoustic naman ito, no? So magagamit din natin in the future yan. Ito yung pinakamurang-mura sa Amazon. And ito naman kasi, kaya ito yung nabili ko. It is it's a 3-pack inside na, 3 sets inside. So katumba siya halos nung isang set lang ng Elixir na OptiWeb. Nangula lang ako ng gauge, 1046 ito. Chinek ko kasi sa internet, parang most Les Paul guitars are using gauge 10. So imagine doing that everyday, talaga napuputol yung string mo. Ayan na. So guys, balikan ko kayo, i-restring ko lang to. See you guys! Alright guys, so na-restring ko na siya. I think mali yung gauge ng string na nakuha ko, which is gauge 10 yung ipinalit ko. I believe yung gauge niya before is around 9 kasi mas malambot siya. Mas madali siya i-bend. Ngayon, ang hirap na niya. Mas masakit na siya, makapal. Yung bending, kaya pa pero masakit na sa kamay, masakit na sa daliri. Dodoble yung kalya ko nito, hindi pa nga nawawala yung una. Then yeah, by the way, just wanna shout out yung House of Music Oman guys. I got this guitar from them. If you happen to be there in Oman, specifically in Muscat, you can visit their shop in Azaiba, 18 November. If you want to check this guitar out. They also have a lot of brands there, Ibanez. They also have a space in Virgin Megastore, Mall of Oman. So, to end this video, I just wanna play along with this song. Sobrang madumi ko pa to pag piniplay ko. Hindi ko pa siya kayang sabayan. But this time, sasabayan ko lang kahit magkamali. Sasabayan ko lang siya para maging reference ko to, like after couple of months, babalikan ko kung gaano para makita ko yung difference ng progress ko from now. Years ago, sinisipra ko na to pero yung mabibilis na part, like yung mga hammer and pull-up, hindi ko talaga kaya to, hindi ko napapractice to eh. Then yung mga pitch harmonic, medyo hirap talaga ako dyan. Anyway, just play along with this and then we'll see after a few months. Nalagyan niya ng parang metal zone na distortion. Babalik siya sa clean dito, ano siya, Epiphone? Ay, hindi. Ganun pa siya. Ito may delay to eh.
ko kayang sabihin eh. Dumi, ito ang pinakamahirap. Tapos, ukulele na yan. Tapos na. May ukulele tayo dyan. Pero next time gagawin natin. Alright, thanks for watching guys. See you after a couple of months.